Kinaumagahan, nagising ako sa isang bakanteng gilid ng kama. Wala si Liam, baka bumaba. Kaya naman, pagkatapos kong gawin ang morning routine ko, bumaba ako sa kusina para makita siyang nagluluto ng almusal. Good morning, bati ko sa kanya, tumabi sa kanya. Morning, sagot niya sabay halik sa noo ko. Can you make coffee while I am preparing the breakfast? Magalang na tanong niya at tumango naman ako bago inipon ang mga sangkap at sinimulang gawin. Makalipas ang ilang sandali, nang matapos kaming dalawa sa paggawa ng kanya-kanyang gamit, umupo na kami sa dining para sa almusal, habang kumakain kami ng tahimik. Somewhere between the breakfast, I heard my phone ring, kaya dali-dali akong pumunta at kinuha ito sa kitchen counter. It was a video call from Amanda at agad ko itong sinagot. Hey little sister, how are you? Wika niya. I am fine Amanda, kamusta ka na? Sabi ko sabay balik sa mesa. I am really enjoying my time with Angela, sabi niya habang ipinakita sa akin si Angela na nasa kandungan niya na naglalaro ng kanyang mga laruan. Inilagay ni Amanda ang phone sa harap niya para makita niya ako, pero abala siya sa paglalaro. Angela, look mom, sumya niya si Amanda sa kanya, at doon niya inangat ang ulo niya at nakita niya ako habang may ngiti sa mukha niya. Are you miss me Angel? Tanong ko sa kanya at pati si Liam ay tumayo at lumapit at pumwesto sa likod ko habang nakaupo ako sa upuan. Little Angel, did you miss Dad? Bulalas ni Liam at mas lumawak ang ngiti ni Angela nang makita siya habang nag-question ng mga kamay at sinusubukang abutin siya. That's not fair, you miss him more than me, I pouted. At nagtawanan sina Liam at Amanda. For the past 2 days, you both literally forgot that you even have a daughter. Inilibot ni Amanda ang kanyang mga mata, kaya naman ngayon marami na siyang gusto sa akin. Would you mind if I adopt her? No, sabay na sigaw namin ni Liam at malungkot siyang tumingin. Biro lang guys, calm down, tumawa siya. Lumayo si Liam habang pinupulot ang plato niya at itinago iyon. At doon ko narinig ang boses ng isang lalaki na nagmumula sa likod ni Amanda, at lumingon siya sa pinanggalingan ng tunog at binigyan siya ng isang masamang tingin at pagkatapos ay tumahimik siya. Napangiti ako nang ibalik niya ang mukha niya sa phone. What? Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Sino siya, Amanda? Sino? Inosente niyang sabi. Oh, come on, alam kong may kasama ka. Now you have to tell me, I demanded. Hinaplos niya ang likod ng leeg na nagsasabing, well, I am dating someone. Sabi ko, at maaari ko bang malaman who that someone is? I am dating your friend James Wilson, sabi niya sabay buntong hininga at napaawang ang bibig ko. James, gaano katagal? Seryoso ka, sigaw ko, saan kayo nagkakilala? Sa kasal mo. I'm sorry, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo sa katotohanan na nakikipag-date ako sa kaibigan mo. It's okay Amanda, I am really happy for you. And you know what? He is really sweet, you guys are gonna rock together. Who's sweet? Matigas na sabi ni Liam sa likod na ikinagulat ko. Seryoso ang mukha niya at mukhang hindi siya masaya sa pagtawag ko ng sweet sa ibang lalaki. Lumingon ako at kinakabahang sinabi, no one. Mabilis akong nagpaalam kay Amanda at ibinaba ang tawag dahil mukhang galit si Liam. Aliyah, sabi niya ulit sa tono ng babala. Amanda is dating James and I was just telling her that he is a very sweet person, paliwanag ko sa kanya pero hindi naman siya mukhang masaya. Sa lahat ng lalaki, nahanap niya kung kanino. James Wilson, isang asshole, dumura niya. Why do you hate him so much? He is not an asshole, rather he is very sweet and polite unlike you, bumango na sabi ko at napakuyom ang panga. Oops, galit siya. Am I not sweet and polite to you? Do I shout at you? Sambit niya. Well, you used to be really rude to me earlier, bulalas ko. Don't talk about the past, talk about the present. Okay fine, you are really sweet and polite and sometimes cute though you even sometimes act like an asshole but yeah, you are good. Happy, sabi ko sabay halik sa cheeks niya. Inikot niya ang kanyang mga mata at sinabing, mamaya na natin yan pag-usapan, ngayon makinig ka, kailangan nating dumalo sa isang napakahalagang business party sa gabi, so, be ready at 6 and don't get late. Tumango ako sa kanya pagkatapos ay sinabi niya, I will be in the study if you need anything. And with that umalis na siya. Lumipas ang araw ng malabo at hindi nagtagal ay nagsimula na akong maghanda. Naligo ako at lumabas na naka-bathrobe pagkatapos kong mag-makeup. Makalipas ang kalahating oras, tapos na ako sa pag-aayos at ilang minuto na lang ang natitira kaya, dali-dali kong sinuot ang aking silver sparkling gown na binigay sa akin ni Amanda. Sa kabilang banda, si Liam. Pagkatapos kong maisuot ang tuxedo ko, bumaba na ako at naghintay sa may hagdanan para kay Aliyah. Hindi nagtagal ay lumabas siya ng silid na napakaganda sa silver gown na bagay sa kanya. Napaawang ang bibig ko sa nakita ko, at wala akong masabi kung gaano siya kaganda.
Nang marating niya ang huling hagdan, inabot ko ang aking kamay at habang inilagay niya ang kanyang kamay sa akin, hinalikan ko ang kanyang mga buko. As usual, you left me spellbound, sabi ko sa kanya kaya namula siya. Salamat Liam, you are looking handsome too. Magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa kotse ko na naghihintay sa amin, at nadulas kami sa backseat habang nagmaneho ang driver papunta sa venue. Makalipas ang 25 minuto, huminto ang sasakyan sa isang malaking mansyon na pinalamutian ng maganda. Paglabas ko, tinulungan ko siyang makalabas at pinulupot ko ang kamay ko sa bewang niya habang papasok kami sa loob, habang libu-libong paparazzi ang nagtanong sa amin. Namangha si Aliyah habang pinagmamasdan ang ganda ng bulwagan. I introduced her to many businessmen and their wives and after which she did look a little tired, hindi madaling batiin ang napakaraming tao. Mr. Parker, may tumawag sa akin sa likod at lumingon ako para salubungin si Mr. Anderson, isa sa business partner ko. Nagbatian kaming dalawa at nakipagkamay, at ipinakilala ko si Aliyah sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Aliyah at hinalikan ang kanyang mga buko, at kahit na ginawa niya yun para lang sa formalidad, medyo hindi ko iyon nagustuhan lalo na't pinamula pa niya ito. Mr. Parker, may importanteng bagay na kailangan nating pag-usapan, pwede ba tayong mag-usap? Kinausap niya ako at tumango naman ako bago bumaling kay Aliyah at sinabing, I have some work darling, can you stay by your own for some time? Okay, fine, sabi niya. At hinalikan ko siya sa noo bago sumunod kay Mr. Anderson. It took me longer than expected at pagbalik ko, hindi ko na nakita si Aliyah doon. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita ko siyang nakaupo sa stool ng bar habang nakatalikod siya sa akin sa sulok ng bulwagan. Mabilis ko siyang nilapitan at tinapik ang balikat niya kaya napalingon siya sa akin at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. Hey, hubby, pangungulit niya. Shit, siya ay lasing. Sinubukan niyang bumangon ngunit sa halip ay umindayog siya ng pabalik-balik bago ko siya hinawakan sa bewang. Aliyah, we are going back, sabi ko sa kanya na ikinakunot naman ng noo niya. No, I just started to have fun. I am not going back, sabi niya sabay sandal sa balikat ko. How much did you drink Aliyah? Tanong ko sa kanya. I don't remember, can I have one more glass? No, matigas kong sabi, umuwi na tayo, ngayon din. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ko pero hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa bewang niya at kinaladkad ko siya palabas ng hall at habang naghihintay sa amin ang sasakyan namin, tinulungan ko siyang makapasok bago pasukin sa tabi niya. Sa lahat ng paraan pabalik, siya ay patuloy na nagbubulong-bulungan, alam ng Diyos kung ano. Sa wakas, nakarating din kami pabalik. At muli, tinulungan ko siyang makalabas bago ko siya binuhat ng bridal style at sinimulang buhatin papasok. I can walk, protesta niya. No, lasing ka darling. She pouted and said, you are very bossy, you keep ordering me. Iniwan mo pa nga akong mag-isa doon. I'm sorry darling, I didn't know na magtatagal ako, paumanhin ko at sinimulang buhatin siya sa itaas. It's fine, bulong niya kaya napangiti ako. Pag-abot sa kwarto, pinaupo ko siya sa kama pero agad siyang bumangon at pinulupot ang mga kamay niya sa leeg ko. I want to kiss you, Liam, bulong niya sa labi ko. No Aliyah, sabi ko sabay tanggal ng mga kamay niya sa leeg ko, lasing ka na. Matulog ka na. No, she whined, I wanna kiss you. Aliyah, babala ko sa kanya and she pouted, looking like a 5-years-old kid. Please, sabi niya. Magpalit ka muna ng damit, sabi ko sabay buntong hininga. No, you change it. God, napakatigas ng ulo niya. Dahil alam kong hindi siya papayag sa akin, wala akong ibang pagpipilian kundi ang magpalit ng damit niya. Kaya, tinanggal ko ang damit niya at pinasuot sa kanya ang isa kong t-shirt na umabot hanggang hita. Now, kiss me, sabi niya. At napabuntong hininga ko, binigyan ko siya ng munting halik sa labi. Happy now, tanong ko sa kanya at masaya siyang tumango. Now off to sleep, darling, sabi ko sa kanya at inalalayan siyang humiga sa kama pagkatapos at pagkahiga na niya ay nakatulog na siya. Kaya, pagkatapos tanggalin ang aking mga damit, iniwan ang aking sarili sa boxers lamang, nadulas ako sa tabi niya at hinila ang duvet sa ibabaw namin. Hinila ko siya palapit sa akin, niyakap ko siya at hinalikan ko siya sa noo, mahinang bumulong. I love you Aliyah. Sa kabilang banda, si Aliyah. Nakauwi na kami, sa Los Angeles. Tapos na ang tinatawag naming honeymoon. Masyadong natuwa si Angela nang makita niya kami. Kung nagtataka ka kung ano ang nangyari kinabukasan pagkatapos ng party na iyon. Flashback. Pagkagising ko, parang sasabog na ang ulo ko, sobrang sakit. Wala si Liam sa kwarto at may napansin akong isang basong tubig at tablet na nakapatong sa nightstand. Wala akong maalala, naalala ko lang na pumunta ako sa party tapos iniwan niya ako and everything after that parang blur.
Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng banyo at pumasok si Liam. So, gising ka na, sabi niya sabay lapit sa akin tapos kinuha niya yung tablet na nandoon sa nightstand at inabot sa akin. Take it, you will feel better, sabi niya at sumunod sa kanya, nilunok ko ang tableta kasama ng tubig. Doon ko lang napagtanto na pinalitan pala ang damit ko at t-shirt ni Liam ang suot ko. Yung damit ko, sino nagpalit? Tanong ko sa kanya. You gave me no other option but to change them myself. I told you to change but you said that you want me to change it, kibit balikat niyang sabi. Anong nangyari kahapon? Nalasing ba ako? Tanong ko sa kanya at tumango naman siya. And drunk you is so much stubborn, umiling-iling na sabi niya. Anong ginawa ko? Tanong ko habang nagsimulang tumaas ang gulat sa loob ko, may nagawa ba akong katangahan? Well, una hindi ka pa handang umalis sa party, so, kinailangan kitang kaladkarin palabas doon. Pangalawa, gusto mo akong halikan tapos gusto mo akong magpalit ng iyong damit, nakakatuwa niyang sabi at naramdaman ko, nahihiya na namula ang pisngi ko at napa-facepalm ako. Shit, sorry sa abala Liam. Now get freshened up, nakapagluto na ako ng almusal, sabi niya sabay labas ng kwarto. At tumango ako. Pagtatapos ng flashback. Iyon ang huling araw namin doon, at ginugol lang namin ang aming araw sa beach at pagkatapos ay lumabas para kumain, that's it. Linggo ngayon at naiinip na ako. Wala si Liam, may trabaho siya sa opisina, linggo din. Wala akong magagawa kundi makipaglaro kay Angela, pero abala siya sa paglalaro ng kanyang mga laruan. So, I have decided to bake a cake. Matagal na akong nag-bake ng cake or something kasi walang oven yung apartment na yun, at hindi ko kayang bumili pero eto, sobrang nakakamangha ang kusina, meron lahat. And since, kakagising lang ni Angela few minutes ago, so, I have no other option than to bake with her. Binuhat ko siya sa braso habang hawak pa rin niya ang Barbie niya at binuhat ko siya palabas ng nursery niya. Sabi ko na nga ba, nagpagawa pa si Liam ng nursery para sa kanya. Ito ay talagang simple, eleganteng ngunit maganda. Though Angela sleeps with us, sa room namin sa crib niya but she spent her day in the nursery. Kaya, bumalik sa pagluluto. Bumaba ako sa kusina at inilagay si Angela sa kanyang baby chair malapit sa counter habang sinimulan kong kunin ang mga sangkap. Nang matapos akong mag-ipon ng mga sangkap, narinig kong bumukas ang pintuan sa harapan at maya-maya, pumasok si Liam sa kusina. Baking something, tanong niya at napaham ako bilang sagot. Gusto mo tulungan kita? Tanong niya. Nakapag-bake ka na ba ng cake? Sabi ko at umiling siya sabay sabing. I never baked a cake. I bake lasagna and all. Pero may maitutulong ako, dagdag niya. Kung gusto mong tumulong then you can look after Angela, sabi ko sa kanya sabay turo sa kanya. Nice idea. Angela and I can bake together, father and daughter duo, bulalas niya at nilagay ko ang mga kamay ko sa ibabaw ng aking bewang na nagsasabing, halos hindi niya kayang gumapang Liam, how will she assist you in baking? Lumapit ito sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Will you help Dad bake? Tanong niya and she made instinct voices and as Liam says, that's her way of saying yes. See? She said yes. Sabi niya na lumingon sa akin at bumalik sa kanya, give Dad a high five, little angel. Itinaas nito ang kamay sa harap niya at nataranta itong tumingin sa kanya bago pa man ito itinaas ang kamay niya at binigyan siya ng high five, kind of. Malawak ang ngiti ni Liam sa kahinalikan ng noo niya, binuhat siya at naglakad papunta sa akin. Should we start? Tanong niya. I rolled my eyes bago ako nagsimula sa paghahanda. Liam, sukatin mo ang isang tasa ng harina at ihalo mo dito ang 2 kutsarang cocoa powder, utos ko sa kanya. Yes ma'am, sabi niya bago kinuha ang measuring cups at sinimulan na niyang sukatin ang harina habang inilagay niya si Angela sa countertop. Pinaghalo ko ang mga itlog at asukal kasama ang electric beater. Kaya, para sa susunod na oras ay ginugol namin ang aming oras na magkasama sa paggawa ng batter ng chocolate cake. Pagod na si Liam kaya, nakaupo sila ni Angela sa upuan ng dining table habang pinapanood akong nagtatrabaho. Ibinuhos ko ang batter sa bakeware at inilagay ito sa oven for baking. May natitira pang batter kaya, sabi ko kay Liam, aakyat na ako. Pakitago sa mas maliit na container ang natirang batter at saka ilagay sa ref. Okay, umakyat ako at naglinis ng sarili dahil literal na natatakpan ako ng harina. At pagbalik ko, para tingnan ang cake pero alam mo kung ano ang nakita ko doon. Nababalot ng chocolate ang mukha nina Liam at Angela. Habang nilalamas ang mga daliri nilang dalawa. I cleared my throat at napalingon sa akin si Liam. Anong nangyayari dito? Matigas kong tanong. Well, ang sarap talaga ng batter darling at hindi namin napigilan ni Angela kaya kumain na kami. And you know what? She really likes chocolate, see how she is licking her fingers, paliwanag niya. Seryoso ka, may hilaw na itlog, paano kung sumakit ang tiyan niya? Oh, don't worry darling.
Walang mangyayari. Pagkatapos ay binuhat niya si Angela at sinabing, "Let's get you cleaned, little angel." And with that naglakad na siya paakyat. Makalipas ang ilang araw. "You sure don't wanna come with me, darling?" Pangatlong tanong ni Liam sa akin habang nag-iimpake ng damit. He was leaving for Italy for some business meeting, and he even asked me to come along with him, pero dahil kagagaling lang namin from Maldives, and I was in a mood of traveling, so I refused. "Your tie," sabi ko sabay abot sa kanya ng tie niya habang tinutulungan ko siyang mag-impake ng damit niya. "Salamat." Binuksan niya ang kanyang bag nang matapos siyang mag-impake at kinuha iyon. "Take care, darling," sabi niya sabay halik sa labi ko at sa kanya hinalikan ang noo ni Angela habang natutulog ito bago siya umalis ng bahay niya. Wala na siya. Parang walang laman ang bahay dahil sa kanya. Okay, alam kong kakaalis niya lang pero nakagawian ko na ang tumira sa presensya niya ngayon. Babalik daw siya after a week. A week, masyadong mahaba yon. Nagpalit ako ng damit dahil malalim na ang gabi, at bumuntong hininga ako at natulog. Kinabukasan, tinawagan ako ni Liam. "How are you, darling?" tanong niya. "Okay lang ako, Liam, kamusta naman ang journey mo?" "Yeah, nakakapagod as usual but yeah, maganda talaga ang room so, just being here gives me energy." "How's my little angel?" dagdag pa niya. "Good," pinaglalaroan niya ang mga laruan niya. "Hindi mo ba naiisip na baka kailangan niya ng mga kapatid, pang-aasar niya?" "Shut up, Liam," sigaw ko habang namumula ang mukha ko. "Just kidding, darling, just kidding," tumawa siya. I heard some lady's voice behind him and then said to me, "I will talk to you later, darling, take care, bye." Bye. Maybe I am just overthinking, but knowing that he was with some woman, just gave me a weird feeling. I felt jealous. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang notification ng phone ko, at tinignan ko ito para makita ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. At sa pagbukas nito, nakita ko ang isang imahe. Isang imahe ni Liam at isang babae na naghahalikan. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.